Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andrew. Nakatira sa isang baryo sa Cavite. Malayo sa kabiasnan ng aming bahay kung kaya't bibihira ang mga modernong bagay na aming natatanggap. Itong karanasan kong ito ay nangyari noong binata pa lamang ako. Dahil nga nag-iisang anak lang ako ay ingat na ingat sa akin ang aking mga magulang. Pero paslit pa lamang ako nang mamatay ang aking ina. Pagsapit pa lamang ng hapon, madilim na sa aming baryo dahil nga napapalibutan kami ng mga punong kahoy. "O Andrew, gabi na ah. Bakit nandito ka pa sa labas ng inyong bahay? Mag-isa ka lamang ba dyan sa inyo?" Tanong sa akin ni Mang Nasyo. At doon ay napangiti naman ako dahil palagi na lamang akong tinatanong ni Mang Nasyo. At alam ko namang nag-aalala lamang ito sa akin. "Nandiyan po si Itay. Nagpapahangin lamang po ako dito sa labas." "O ganoon ba? O sige, pumasok ka na doon sa bahay niyo mamaya ah. At delikado na din dito sa labas." "Opo, huwag ka pong mag-alala Mang Nasyo. Sisigaw po ako kapag may nakita akong aswang." Pagbibirong turan ko kay Mang Nasyo nun. Kagad namang napakamot sa kanyang ulo si Mang Nasyo dahil sa sinabi ko. "Hay nako kang bata ka, ikaw ang bahala. Sinasabihan lamang kita. Ikaw pa itong pilosopo pero kapag nakakita ka, sumigaw ka." Napailing na lamang ako dahil mapagbiro talaga itong si Mang Nasyo. Matapos ang pag-uusap namin na yun ay naiwan na lamang ako sa labas habang nakatanaw sa kalangitan. Madilim na noong mga oras na yon at tanging ang sinag ng buwan lamang ang nagsisilbing liwanag ko. Habang tahimik akong nakatanaw sa kalangitan at sa bilog na buwan, bigla na lamang akong nakakita ng para bang matang nakatingin sa akin sa isang puno. Doon nagtindigan at nagtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Na tila ba may kung anong nilalang akong nakita noon. Kinabahan na ako ng mga oras na yon. Kaya dali-dali akong pumasok sa bahay at doon ay nabunggo ko pa ang aking ama. "Andrew, anak, bakit parang nakakita ka ng multo? San ka ba't nagpupunta at bakit tila namumutlay ang mukha mo? Ano bang nangyari?" Natahimik at napaupo na lamang ako sa silya sa aking harapan. Napahawak pa ako sa aking dibdib dahil tila ba tinakasan ako ng aking kaluluwa dahil sa sobrang takot na nararamdaman nun. "Wala po yun, Itay. Namalikmata lamang po ako." "Anong wala pero takot na takot ka? Hindi ka marunong magsinungaling anak ha? Ano ba talagang nangyari?" "Ang totoo po kasi niyan, Itay, para kasi ako nakakita ng mata sa isang puno na parang pinapanood ako. Hindi ko maunawaan pero bigla na lamang pong nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan eh. Kinabahan ako. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ng makita ko yung mga matang yun. Kinabahan at natakot ako kaya mabilis akong pumasok dito sa bahay. Diretsahang turan ko sa aking ama. At hanggang sa mga oras na yon ay hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Naging seryoso naman ang mukha ng aking ama matapos marinig ang aking paliwanag saka ito nagturan. "Ano? Baka naman namamalikmata ka lang o di kaya guni-guni mo lamang iyon." Wika sa akin ni Itay. Si Itay talaga. Nagtatanong tapos hindi naniniwala. "Totoo po, Itay. May nakita po talaga ako eh." Agad naman na lumabas ang aking ama. Nagsaboy ito ng asin sa aming paligid at doon ay nagsalita. "Huwag ka lang magkamali na umatake. Patay ka talaga sa akin." Ilang sandali pa matapos sabihin ni tatay yon, pumasok na siya sa aming bahay at malalim na napabuntong hininga. "Itay, nakita mo rin ba yung nakita ko?" Tanong ko sa kanya, pero mariin itong umiling. "Ay nako, bata ka. Kung ano-ano lamang yung nakikita at palibhasa kasi panay ang kausap mo kay Mang Nasyo eh.
nakakita po talaga ako, Itay. Palagi naman akong nakatambay dyan sa may labas pero yun yung kauna-unahang nakakita ako ng ganon. Wika ko sa aking ama. Parehas kaming nagkatinginan. Kasunod noon ang pagtili ng aming kapitbahay na buntis. Sumisigaw si Ate Sally na kapitbahay namin nun na meron umanong aswang. Lumabas kami ng aking ama dahil sa aming narinig. Alam namin ni Itay na mag-isa lamang si Ate Sally sa kanilang tahanan, kung kaya't agad na binalot ng kaba ang aming mga puso, lalo na't buntis pa ito. Pagdating namin sa tahanan ni Ate Sally, nakita namin itong nangangatog at tila ba takot na takot kung kaya't agad itong nilapitan ni Itay. Sally, ayos ka lang ba? Bakit tila takot na takot at nanginginig ka pa dyan sa sulog? Ano bang nangyari? Bungad na tanong ni Itay kay Sally. Pero hindi ito sumagot. Itinuro lamang ang kanilang bubungan. Doon ay sabay kaming napatingin ni Itay sa itinuturo ni Ate Sally. Pero wala naman kaming nakita na kahit na anong malingon. Upang kumalma si Ate Sally ay agad kong kumuha ng tubig at ibinigay yon sa kanya. Uminom ka po muna, Ate Sally. Wika ko. Nagpasalamat naman ito at napangiti nun. Ilang sandali pa, gumaan na ang loob nito at doon ay muling nagtanong si Itay sa kanya. Ano bang nangyari? Bakit itinuturo mo yung bubong nyo? At nasaan ba yung asawa at bakit nag-iisa ka dito? Hating gabi na. Dapat hindi ka niya iniiwan lalo at buntis ka pa. Sasagot pa lamang ni Ate Sally, biglang dumating ang kanyang asawang si Kuya Nestor. O pare, anong ginagawa niyo ng anak mo dito sa amin? Kagad na tanong ni Mang Nestor. Napakunot ng noon nito nang makita ang kanyang asawa. Napawis nun. Napabuntong hininga na lamang ako at doon ay sumagot si Itay. Ito kasing asawa mo, Nestor, ay narinig namin ang anak ko na sumisigaw. Kaya sa pag-aalala, agad kaming nagtungo dito. Buntis pa naman itong asawa mo, bakit mo kasi iniwan? Paano kung mapangamuyan yan? Litanya ni Itay kay Kuya Nestor. At doon ay napayuko na lamang ito. Galing kasi ako sa tahanan ng mga magulang niya eh. Nananakit kasi yung balakang ni Mrs. Kaya pinatawag ko yung nanay niya pero wala ito dun. Nasa kabilang baryo daw. May pinapaanak. Nagkatinginan kami ng aking ama sa sinagot ni Kuya Nestor. Ganun ba? Gusto mo na ba ipatawag namin si Erning? Tura naman ni tatay. Pero mariing umiling si Kuya Nestor. Wag na. Salamat na lang. Tutungo naman na dito yung kanyang nanay. Okay, sige. Dito na kami ah. Lagyan mo ng asin yung tiyan ng asawa mo at pagsuotin mo ng pula para iwas sa aswang. Matapos noon ay umuwi na rin kami ni Itay. Na mga sumunod na araw, hindi kami nakapag-usap ni Itay dahil naging abala na ito sa kanyang trabaho. Magsasaka kasi ang aking ama, kung kaya't madalas ay maaga itong umaalis sa bahay para magtungo sa palayan at gawin ang kanyang trabaho. Anak, si Tia Diling mo, uuwi dito sa bahay. Siya na lamang muna yung makakasama dito sa bahay dahil meron akong gagawin. Sa kabilang baryo yung asawa niya. Sasama ako doon. 1 linggo ako mawawala ha. Huwag kang pasaway kay Tia mo dahil buntis yun. Litanya ni tatay. Ganun po ba? Okay po, Itay. Huwag ka po mag-alala dahil hindi naman po ako pasaway. Alam mo po yan. Tayo po ba ang pupunta sa bahay ni Tia? Susunduin ko pa ba siya o siya na lang yung tutungo dito? Hindi mo na kailangan na sunduin siya dahil tutungo sila ngayon dito sa bahay. Sasabay kasi ako sa asawa niya kaya sila nang pupunta dito. Si Tia Diling ay ang nag-iisang kapatid ni Inay. Sabi nila Itay, halos sawig daw ni Tia ang aking ina. Kung kaya't sa tuwing nakikita ko ang aking tiyahin at nakakasama, iniisip ko na lamang nakasama ko si nanay nun. Ilang sandali pa ay dumating na nga sila Tia.
Kagad naman akong nagmano sa mga ito. Hawaan ka ng Diyos. Nakangiting wika ni Tio Dondon at hinimas pa ang ulo ko nun. Ganon din ang sinambit sa akin ni Tia Diling. Hinaplos pa ang aking ulo na gawain niya noon pa man. Andrew, bantayan mo yung Tia Diling mo Buntis yan. Nasa tamang edad ka na din naman at alam mo na mga dapat at hindi dapat gawin. Huwag ka na ding papagabi pa sa labas at bawasan mo yung pakikipagkita mo sa mga barkada mo sa gabi. Kailangan ng tiya mo ng kasama sa bahay. Naririnig mo ba yung bilin ko? Sunod-sunod na wika sa akin ni tatay. Opo tay, dinig ko po. Mabuti naman kung ganon at nagkakaintindihan tayo. O siya, alis na kami. Mag-ingat kayo dito sa bahay at palagi kayong magsara ng pinto. Ikaw naman Diling palagi kang maglagay ng asin sa tiyan. Marami tayong asin dyan. Di tayo mauubusan. Humalik naman sa kanyang asawa si Tia Diling maging si Tio Dondon. At bago umalis ay hinimas pa ni Tio ang tiyan ni Tia na pagkalaki-laki na. Matapos na makapagpaalam, umalis na sila Itay at naiwan na lamang kami ng aking tiya. Masaya kami nagkwentuhan ni Tia at halata naman na namiss ako ng tiyahin ko noon. Tinanong pa niya kung may nobya na ba ako. Nako, wala pa po. Mag-aral daw po muna ako sabi ni tatay Sinabi naman ni Tia na mabuti naman kung ganon. Matutuwa umano ang aking ina kapag natuwad ko ang aking mga pangarap. Mabilis lamang na lumipas ang oras at sumapit na ang gabi. Dahil nga nakagawian na namin ni Itay na maglagay ng patpat sa pintuan maging sa bintana. Ginawa ko yon. Nagsaboy din ako ng asin sa bubungan namin noon. Kahit wala namang kasiguraduhan na takot talaga mga aswang sa asin. Si Tia Diling naman ang nagluto ng aming gabihan at labis akong natuwa dahil ngayon ko lang muling matitikman ang luto niya. Matapos ang aming ginawa ay kumain na din kami ng aking tiya. Grabe, walang kupas. Masarap ka pa din magluto, Tia Diling. Nakangiting wika ako noon. Natawa-tawa naman si Tia noon. Habang sinasabing binobola ko lamang umano siya. Nako, hindi po Habang nasapag ay dinig na dinig ko ang isang huni na hindi pang karaniwan. Para bang tik-tik ang tunog noon. Pero napakalayo ng tinig. Agad akong napatingin kay Tia Diling na ngayon ay naglalagay ng asin sa kanyang tiyan, gaya ng bilin ni Itay. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng katok mula sa pintuan ng bahay. Bago ko yun binuksan, nagtanong na muna ako kung sino ang kumakatok nun. Si Mang Nasyo ito, Andro. Buksan mo ang pinto. Dali-dali ko namang binuksan. Tumambad sa akin si Mang Nasyo na may bitbit na langis. Mang Nasyo, anong ginagawa mo dito sa bahay? Tsaka, bakit may daladala kang langis? Malalim naman itong nagpabuntong hininga bago nagsalita. Papasukin mo muna kaya ako bago ka magtanong ng magtanong dyan. Dami mong tanong Doon ay nakita ito ni Tia Diling pagkapasok niya at agad na nagmano. Nagtatakang nagtanong naman si Tia Diling kay Mang Nasyo para saan ang langis na dala niya. Bumaling naman sa akin si Mang Nasyo noon. O nga Mang Nasyo, ano po ba yung gagawin mo dyan? Abay, ikaw na bata ka. Kay dami-dami mong katanungan. Mahina naman ang pandinig. Kita mo, buntis yung Tia Diling mo. Di mo man lang naisipan na manghingi ng langis sa akin. Para kang Itay mo, bibingi-bingi. Ikinagulo naman ng aking isipan ang sinabi ni Mang Nasyo noon. Saglit pa akong natigilan. Saka ko lamang napagtanto ang huni na kanina ko pa naririnig. Aswang? Sagot ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Tia. Ay naku kang bata ka. Napakaingay mo. Mamaya't manervyos iyang tiya mo at mapaanak ng maaga. O siya ikaw Diling.
magpahid ka nitong langis sa iyong katawan. Damihan mo, lalo na sa tiyan mo nang sa ganon ay hindi maamoy ng kung sino nasa labas yung bata dyan sa sinapupunan mo. Ibinigay ni Mang Nasyo ang langis sa aking tiya. Kagad naman na sinunod ni Tia Diling ang mga sinabi sa kanya ni Mang Nasyo noon. Nakarinig ako kanina ng huni na parang tiktik eh. Hindi ko sigurado kasi medyo mahina. Parang malayo kaya hindi ko yung pinansin. Pagkikwento ko sa kanila at mariing umiling si Mang Nasyo. Diyan ka mali, Andrew. Base sa aking sariling karanasan ha. At base sa mga kwento na mga mas matanda pa sa akin na kapag nakarinig ka ng huni ng isa kwak-kwak, tapos parang malayo, mahina, ibig sabihin, malapit lamang yun sa kanyang biktima. Mapanlin lang ang aswang, kung kaya't palagi kang dapat alisto sa lahat ng oras. Napatango-tango naman ako noon. Tahimik lamang si Tia Diling habang nakikinig sa kwento ni Mang Nasyo. Habang nagkikwentuhan ay napag-usapan namin nila Mang Nasyo ang nangyari sa kanyang asawa na kapatid ni Itay. Ganon pala yung nangyari kaya hindi nakatakataka kung bakit galit na galit si Itay sa mga aswang. Naikwento ni Mang Nasyo na namatay ang kanyang asawa dahil naubusan ito ng dugo ng mga anak ito. Oo, nalason na kasi ang asawa ko dahil patay na pala yung anak ko sa sinapupunan niya. Habang sinasabi ni Mang Nasyo yun, ay bigla na lamang may kumalabog sa aming bubungan. Kunot noon namang napatanong at napatingin ako sa aking tiya. Para bang kinakaskas ng kung sino man ang aming bubungan na malapit sa pwesto ni Tia Diling. Walang hiya! Gising pa kami ha! Umaatake ka na! Gutom ka na ba? Napakapirwisyo! Galit na sabi ni Mang Nasyo. Tumayo ito sa kanyang kinauupuan. Kinuha ko naman ang sundang ni Itay at sumama kay Mang Nasyo na lumabas ng bahay nun. Kahit na binabalot ng kaba ang aking dibdib. Kinuha naman ni Mang Nasyo ang garapon ng asin at kaagad na naghagis ito ng asin at bawang sa may bubungan. Para bang sanay na si Mang Nasyo sa kanyang ginagawa. Naghagis pa ito ng patpat at kasabay noon ang pagbagsak ng isang itim na pusa na para bang tao kung maglakad. Kitang-kita namin yon dahil maliwanag ang sinag ng buwan. Grabe naman yung pusang yon. Napakalaki. Ngayon lamang ako nakakita ng ganong klase ng pusa ah. Itim na itim pa. Nakakatakot. Wika ko. Kaagad na napatingin doon si Mang Nasyo. Walang ya. Pusa ka dyan. Aswang yan. Talaga naman. Sambit ni Mang Nasyo. Doon ay nagsisisigaw muli si Mang Nasyo. Nagsilabasan ng iba pa naming mga kapitbahay dahil sa lakas ng pagsigaw nito. Napansin ko naman na naihi sa kanyang kinatatayuan si Mang Nasyo. Napahiling na lamang ako at nais kong matawa ng mga oras na yon. Dahil kung magkwento si Mang Nasyo, parang napakatapang nito. Walang hiya. Duwag din pala. Naiiling na bulong ko nun. Ano yun? Biglang tanong naman ng isa sa mga kapitbahay namin. Aswang. Sambit ni Mang Nasyo. Mang Nasyo, pumasok ka na lamang po sa bahay. Samahan mo na lamang po si Tia Diling sa bahay. Kami na yung bahala dito. Wika ako sa kanya at dahan-dahan naman itong naglakad papasok sa bahay namin. Marahil, dama din niya na nakaihi siya. Nang dahil nga sa malakas na pagsigaw ni Mang Nasyo, ay nabulahaw ang iba pang mga kapitbahay. Kaagad na sinamahan ako ng mga ito sa pagsunod sa kung anumang nakita namin nun. Hindi naman sa pagmamalaki, Sir Seth, pero nung araw na yun ay parabang ang tapang-tapang ko. Sinundan namin ng nilalang. Huminto ito sa isang ilog at nagpalit bigla ng anyo
bilang isang itim na baboy ramo. Mabilis itong tumakbo, kung kaya't hindi na namin ito nasundan pa. Nang dahil doon ay umuwi na lamang kami na bigo. Kahit kailan, napakagaling pa din tumakas ng aswang na yon. Hindi matatahimik yung ating baryo hanggat hindi natin yun nahuhuli at napapaslang Wika ni Mang Sancho. Malalim pa itong napabuntong hininga. Nagkanya-kanya na kami sa pag-uwi matapos ng mangyari. Kinabukasan naman ay nakarating agad kila Itay ang nangyari kung kaya't napauwi ang mga ito nang wala sa oras dahil sa pag-aalala sa amin. Napakatapang pala nitong anak mo, kuya Hamakin mo. Sumama daw ito sa mga humabol sa aswang. Kwento sa akin ni Mang Nasyo Wika ni Tio Dondon at mabilis naman sumagot si Itay nun. Ina nga, hindi ka dapat basta-basta sumasama sa kanila. Ang mga yan ay sanay na at nalubhasa na sa paghabol sa mga ganyan nun pa man. Paano pala kung napahamak ka? Tsaka iniwan mo pa yung tiya diling mo. Paano na lang kung may kasama pala yun at nilin lang kayo? Di napahamak pa yung tiya mo. Wika ni Itay. At sa halip na matuwa o purihin ako gaya ni Tio Dondon. Sinermonan pa ako nito at tila ba nagalit pa sa aking ginawa. Tay, kasama naman ni Tiya si Mang Nasyo tsaka bumalik din naman po kasi ako kagad dahil naisip po yung sinabi mong yan. Hindi ako galit Natatakot lamang ako anak na pati ikaw ay mawala sa akin ng dahil lang sa aswang na peste na yan. Hindi ko kayanin kung pati ikaw ay mawala sa akin Diyakap ako ng mahigpit ni Itay matapos niyang sabihin yon. Naunawaan ko naman ang nais iparating ni tatay, kung kaya't ngumiti ako at niyakap siya pabalik nun. Naunawaan ko naman po, Itay. Huwag ka pong mag-alala. Hindi ko po hayaan na mapahamak ako ng dahil sa nilalang na yon. Matapos ang araw na yon, nagpasya si Itay na sa tahanan na lamang nila Tiya Diling kami tumuloy. Habang may gawa pa sa ibang baryo sila Itay. Pumayag na lamang ako dahil alam kong nag-aalala lamang sa akin ang aking ama. Tumuloy ako sa bahay nila Tiya. Pero umuwi-uwi pa din ako sa bahay namin para silip-silipin ito at linisan na rin. Wala naman kasing ibang maglilinis sa titingin sa bahay namin kung di ako lamang at si Itay nun. At dahil nga may gawa si Itay, ako lamang ang gagawa nun. Palagi ko yung ginagawa at nasanay na rin naman ako. Hanggang isang araw, nagpaalam ako kay Tiya Diling na tutungo ako sa aming bahay dahil may kailangan ako na kunin na iilang gamit nun. Isa pa, ay may proyekto din kami na gagawin ng aking mga kamag-aral. At dahil maliit lamang ang bahay nila Tiya Diling, nagpasya ako na sa bahay na lamang namin kami gagawa ng aking mga kaklase noon. Pumayag naman si Tiya Diling dahil may kasama naman ito sa kanilang tahanan at may mga kasama naman ako na tutuloy sa bahay noon. Nung araw na yon, 7:00 na ng gabi nang makarating ako sa aming baryo dahil malayo ang bahay ng aking mga kamag-aral sa bahay namin. Kailangan ko na sunduin ang mga ito dahil hindi din naman nila alam ang aming bahay noon. Naglakad na lamang ako at dahil nga sa nangyari sa bahay namin, palagi na akong nagdadal ng sundang. Habang naglalakad, napadaan ako sa tabing ilog kung saan doon huminto ang aswang na hinabol namin noon. Napatitig pa ako sa isang puno ng niyog at napansin ko na tila ba may bahay sa hindi kalayuan. Nang dahil sa kuryosidad, tumawid ako sa kabilang ilog noon. Mababaw lamang yon kung kaya't nakarating ako sa kabilang parte. Bagamat kinakabahan, ay nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa narating ko ang isang mataas na puno ng balete. At sa tabi nito ay may maliit na kubong nakatirik doon. Sobrang liblib at tagong-tagupo ang kubong yon.
kaya marahil ay wala pang nakakakita doon na aming kabaryo. Nang dahil sa kuryosidad ay dahan-dahan akong pumasok at laking gulat ko nang makakita ako ng iba't ibang uri ng hayop na wala ng buhay. Napakadilim doon. Walang katao-tao. May mga garapon pa doon at kita ko na para bang may mga fetus ang laman. Sa mga oras na yun ay gusto kong masuka dahil napakabaho at kadiri ang lugar na yon. Binalot na din ng kaba ang aking puso. Lalo na nang makarinig ako ng yabag ng paa. Kaagad akong nagtago sa gilid ng aparador. Doon ay nakita ko ang isang malaking baboy. Baboy Ramo. Kamukhang kamukha nito ang nakita namin ng gabing yon. Nang sundan namin ang aswang. Tahimik lamang ako at pigil na pigil sa paghinga. Laking gulat ko at nanlaki pa ang aking mga mata. Nang biglang naging tao ang kaninang baboy Ramo na yon. Walang hiya. Tigang na ang lalamunan ko. Gusto ko na ng sariwang dugo ng sanggol. Matagal na panahon na din nang hindi ako nakakain ng sariwang dugo ng sanggol. Nanghihina ako. Rinig kong turan ng isang lalaki. Tiyak ko na ito ang aswang na sumalakay noon sa bahay. Habang nakatalikod dito, ay lakas loob kong inihanda ang aking sundang at walang pag-aatubiling itinarak yon sa likuran ng lalaking aswang. Humarap pa ito sa akin dahil sa gulat sa aking ginawa nun. Nakita ko pa ang pag-agos ng dugo sa kanyang labi. Hinugot pa nito ang sundang at sa haba ng sundang na sinaksak ko sa kanya, tumagos yon hanggang sa kanyang harapan. Mamatay ka! Mamamatay tao! Ituturo ko sa lahat yung bahay na to! Dahil sa takot ay tumakbo ako palabas ng kubong yon. Narinig ko pa ang sigaw ng aswang sa akin. Kasabay noon ang paggaspas ng tila ba napakalaking ibon pero laking gulat ko nang makita ang isang nilalang na lumilipad. Kalahati lamang ang katawan. Sigurado ako na sa akin ito papunta. Kitang-kita kong galit na galit ito. Nagmamadali akong tumawid ng ilog kahit na dumadapa-dapa na ako nun. Habang papalayo ay sumisigaw ako para makakuha ng atensyon mula sa ibang tao. Pero tila ba napakatagal ko nang tumatakbo pero hindi pa rin ako nakakarating sa baryo namin. Lakad takbo. Yan ang aking ginawa. At kita ko mula sa liwanag ng buwan ang anino ng lumilipad at palapit na ito sa akin nun. Naabutan ako nito. Pinagkakalmot ako. Sugatan na ako ng mga oras na yun at takot na takot ako. Galit na galit ang nilalang na yun na pakiwari ko ay parang iba ito. Hindi ito yung tinamaan ko doon sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, papikit na ang aking mga mata. Siguro'y handa na rin ang nilalang na dukutin ng kung anumang laman ko nun. Mabuti na lamang at may mga dumating at kaagad na lumipad palayo ang nilalang na yon. Andrew! Hala, anong nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako. Dali natin siya sa pagamutan. Nag-aalalang tanong sa akin ng isa sa mga kaklase ko. At kaagad na nilapitan ako ng mga ito. Naiyak na lamang ako dahil sa takot nun. Agad akong tinulungan ng mga ito na makatayo. Nagtungo kami sa tahanan ni Mang Dominador para lagyan ng paunang lunas ang aking mga sugat sa katawan na natamo ko mula sa nilalang na yon. O anong nangyari kay Andrew? Kalunos-lunos ang kanyang sinapit Takang tanong ni Mang Nasyo sa amin nang makasalubong namin ito. Hindi din po namin alam Naabutan na lamang namin siya na
nakahandusay malapit sa ilog. Kanina pa ako tinatanong ng mga ito pero dahil nga sa labis na takot na aking nararamdaman at sa dami ng pinsalang aking natamo, ni isang salita ay wala akong masambit nun. Kagrabe naman ang mga sugat na natamo nitong batang ito. Dali niya na yan kay Dominador ng malapatan ng paunang lunas. Halatang bago lang ang sugat ni Andrew sa katawan na. Magmadali kayo. Wika ni Mang Nasyo at tumulong pa ito sa pag-alalay sa akin patungo sa tahanan nila Mang Dominador. Nang makarating sa bahay nila Mang Dominador, ay agad na kumatok ang aking mga kaklase nun. Mang Dominador, tao po, kailangan po namin ng tulong mo. Agad namang bumukas ang pintuan nun. Diyos ko, mahabaging Panginoon. Anong nangyari sa batang ito? Anong nilalang o hayop yung sumasalakay sa iyo at tila napakalaki na galit sa iyo nun? Gulantang aturan ni Mang Dominador at napadasal pa ito. Hindi po namin alam kung anong nangyari kay Andrew. Hindi naman po siya nagkwento sa amin o nagsalita man ng buhat pa kanina. Nakita na lang po namin siya sa daan eh. Doon po malapit sa ilog oh. Sugatan, nakahandusay. Pinasok naman kami sa bahay ni Mang Dominador noon. Pagkapasok ng tarangkahan, pinaupo ako sa silya at doon ay ginamot ni Mang Dominador ang aking mga sugat. Pinahiran niya ako ng kung ano at sa kanito tinakpan ng mga halamang gamot ang aking mga sugat noon. Inatake ka ba ng manananggal? Biglang tanong sa akin ni Mang Dominador. At may kung anong pinainom ito sa akin noon. Doon ay para pang bumalik ang aking lakas. Kusang tumulo ang aking luha sa mga mata. Natatakot ako. Nasaksak ko ata yung aswang. Nakapatay po ata ako. Puran ko sa kanila. At sa mga oras na yun ay nanginginig talaga ako sa takot. Tandang-tanda ko pa kung paano ako niyakap ni Mang Dominador para lamang kumalma at sabay haplos sa ulo ko at may kung anong salita itong binitawan sa kanan kong tenga. Hindi ko na natatandaan kung ano yon. Pero pagtapos niyang sambitin ang katagang yon, ay bigla na lamang akong nawalan ng malay. Kinabukasan, paggising ko, mukha ni Itay at nila Tia Diling na nag-aalala ang aking nakita. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Ano bang nangyari? Grabe ang mga sugat na natamo mo. Sunod-sunod na tanong ni Itay at napaupo naman ako. Muli kong naalala ang mga naganap ng gabing yon at sa mga oras na yun ay binalot ng kaba at takot ang puso ko. Basta yung kilabot na naramdaman ko nun, tagos hanggang buto. Itay, nakapatay po ako. Hindi ko po sinasadya. Ewan ko ba kung bakit yun ang lumabas sa aking bibig. Pero yun naman talaga ang totoo. Ano? Paano nakapatay ka? Ano ba yung sinasabi mo, anak? Magkwento ka naman. Kagabi ka pa daw walang imik at panay ang pag-iyak mo Doon ay naglakas loob akong ikwento ang lahat kay Itay pero para bang hindi pa ako handa dahil nandun pa rin sa isipan ko ang takot at kaba. Pakiramdam ko ay babalikan pa ako ng mga ito dahil sa aking nagawa. Ilang araw din akong tulala noon at wala akong kibo. Kwento pa nga sa akin ni Itay ay halos hindi na daw ako natutulog at kumakain. Palagi na lamang akong natatakot at madalas ay palingalinga sa paligid noon. Lumipas ang isang linggo. Unti-unting bumalik ang sigla ng katawan ko. Nanumbalik ang saya sa aking labi. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na magkwento. Andrew, mabuti naman at magaling ka na. Nakakatuwa at hindi ka na tulad nung nakaraan na tulala lang at walang kibo. Ano bang nangyari sa iyo nung gabing yon? Sunod-sunod na turan sa akin ni Mang Nasyo.
Napaupo naman ako sa silya at doon ay napabuntong hininga na lamang ako. Papunta ako nung araw na yun sa bahay ng mga kaklase ko para magkasalubungan sana kami dahil may gagawin kaming proyekto na mapadaan ako sa ilog. Panimulang kwento ko nun. Ilog? Saan? Doon ba sa kabilang baryo yung tinutukoy mo? Doon nga po. Naalala ko kasi na sa ilog na yun nagpalit ng anyo yung aswang ng aswang kay Tia Diling eh. Kaya dahil sa kuryosidad, nagtungo po ako doon. Pagpapatuloy ko at bigla namang sumingit si Kuya Nestor. Pero di ba malalim yung ilog na yon? Mababaw lang po yun. Wala pa namang sumubok na magtungo dun eh. Mukha lang siyang malalim pero mababaw lang talaga yon. O tapos, anong sumunod na nangyari? Ang totoo niyan, kaya ako naisipan na tumawid doon dahil may natanaw akong kubo. Medyo katamtaman lamang yung laki at malapit sa puno ng niyog. Kaya naman hindi agad mapapansin yung kubong yon kung di mo tititigan na maigi. Talaga? May bahay doon? Anong meron sa bahay na yon? Pumasok ka ba? Opo, pinasok ko po. Ang tapang mo naman. Ewan ko ba bakit bigla akong tumapang nung araw na yon? Oh, anong nangyari nung pumasok ka? May nakita ka ba? Tsaka ano bang nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng sugat sa katawan? Napapikit na lamang ako sa mga tanong na yon. Dahil nanumbalik na naman sa isipan ko ang mga nangyari sa akin ng gabing yon. Nakakita po ako ng hayop na pumasok sa kubo. Tapos nagpalit anyo. Naging lalaki po. Kita ko yung peklat ng taga sa likod niya. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng tapang pero nung makita kong nakatalikod siya, sinaksak ko sa kanya yung sundang na daladala ko nung araw na yon. Tumagos po yun. Nanlaki ang mga mata ng mga ito dahil sa aking mga tinuran. Kasabay noon ay ang pagbuhos ng ulan kung kaya't agad akong pumasok sa aming tahanan. Nagsiuwian din sila sa kani-kanilang tahanan nun. Pagdating sa bahay, kagad kong binuksan ng ilaw pero bigla na lang nawalan ng kuryente. Kung kaya't nagsindi ako ng digasera naming ilaw nun. Maaga-aga pa ng mga oras na yon. Kumilos agad ako. Nagsaing at nagluto ako ng aming makakain. Hanggang sumapit ang 6:00 ng gabi, hindi pa din dumadating ang aking ama. Kung kaya't binalot ng kaba ang puso ko. Hindi na ako mapakali ng mga oras na yon dahil sa iba't ibang emosyon na aking nadarama. Hanggang sa bigla na lamang may kumatok sa aming pintuan. Tumila ng ulan. Pero hindi pa din bumabalik ang kuryente. Bago ko buksan ang pintuan, nakagawian ko ng magtanong muna bago yun buksan sa takot na baka malooban kami. Tanong ako ng tanong kung sino ang kumakatok pero walang sumasagot nun. Lumakas pa ang pagkatok sa aming pintuan. Kasabay noon ay ang pagkaluskos sa aming bubungan. Hindi ko maipaliwanag pero labis na labis ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Naihipa ako sa aking suot-suot na pajama. Hindi ko alam kung bakit bigla akong natuod sa aking kinatatayuan. Hanggang sa bigla na lamang sumindi ang ilaw. Kasabay noon ay isang malakas na katok at tinig ng isang pamilyar na boses. Anak, Andrew, buksan mo itong pinto. Ang itay mo ito. Nais ko nang buksan ang pintuan sa mga oras na yon. Pero tila ba may agam-agam sa aking isipan. Kung kaya't sumilip ako sa isang maliit na butas para siguraduhin na ang aking ama ang kumakatok. At doon ay nanindig ang aking balahibo nang makita ko ang isang mata na nakasilip din sa butas na yon.
Napaatras ako at napaupo sa sahig dahil sa aking nakita, Sir Seth. Kaagad akong napadasal. Nilakasan ko yon. Nang dahil sa sobrang takot at pangamba na baka mapasok ako ng nilalang na nasa labas ng bahay, nagkulong ako sa aking silid at kalaunan ay nakatulog na lamang. Kinabukasan, nagising na lamang ako sa yugyug ng aking ama. Itay, paano ka po nakapasok dito sa bahay gayong sarado po yung pinto ah? Binuksan mo yung pinto ng bahay kagabi. Pagkatapos mo ang buksan yung pinto, nagtungo ka na dito sa silid mo na parang takot na takot. Ikinabigla ko yon. Sigurado ka po na ako talagang nagbukas ng pinto? Napakunot naman ang kanyang noo sa tanong na aking binitawan. Oo naman. Bakit? May problema ba? May nangyari ba? Magsabi ka lang sa akin, anak. Makikinig ako sa iyo. Muli kong inalala ang mga naganap kagabi at napaisip na lamang kung totoo ba o panaginip lamang ang lahat na nangyari na yon. Hindi ako nakaimik sa mga tanong ni Itay. Ewan ko ba kung bakit ganun na lang ang takot ko dahil sa aking naranasan. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga kakaibang nangyari sa akin noon. Dahil pakiramdam ko, ilusyon ko lamang ang lahat. Sobrang hirap na ako ng mga oras na yon. Nais kong magkwento sa aking ama pero palagi itong abala. Hanggang sa dumating na sa puntong katabi ko nang matulog ang kutsilyo dahil sa takot na may magtangka sa buhay ko. Lumalabas naman ako ng aming bahay tuwing umaga pero pagsapit ng alas 5, nasa loob na ako. Anak, napansin ko na palagi ka nalang aligaga. Ano bang nangyayari sa'yo? Buwat nang nangyari ang karanasan na yun sa'yo, bigla ka nang nabago. Hindi mo din sa akin sinasabi kung ano nga bang tunay na nangyari. Nag-aalala na ako sa'yo, anak. Wika ni Itay sa akin at kita ko sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalala. Niyakap niya pa ako at doon ay pakiramdam ko. May kasama na ako sa pagharap ng bagay na kinatatakutan ko noon. Itay, sinalakay ako ng manananggal dahil nakapatay ako. Iyak kong pagsusumamo noon. Hindi ko alam kung takot nga ba ang aking nararamdaman o konsensya ng mga panahong yon. Naging padalos-dalos kasi ako pero napaisip din ako kung paano na lang kung hindi ko nasaksak ang aswang na yon. Buhay pa kaya ako ngayon? Sobrang daming gumugulo sa aking isipan. Hindi ko maipaliwanag pero halos sa araw-araw ay binabalot ng kilabot ang aking katawan. Pakiramdam ko, anumang oras, sasalakay ang nilalang para gumante sa akin noon. Paano nakapatay ka? At ano? Sinalakay ka ng manananggal? Opo, Itay. Hindi ko sigurado kung napatay ko ba talaga siya o hindi, basta nang iwan ko po yun, nakahandusay na yon. Kasabay nun yung paghabol sa akin ng manananggal. Teka. Ibig mo bang sabihin aswang ang sinaksak mo? Yun nga po, Itay. Naalala ko po kasi yung kwento ni Mang Kanor at ni Mang Julio na may taga yung aswang na pumatay kay Inay, di ba? At yung aswang na nakita ko't sinaksak ng gabing yun, may peklat po sa likod. Halatang galing sa isang taga. Nung masaksak ko po yun, tumakbo na ako palabas eh. Doon na po ako hinabol ng manananggal. Sobrang dilim sa parte ng baring yun. Kaya't walang nakakita sa nangyari. Nung datnan ako nila Kaloy, nakahandusay na po ako. Ang dami ko pong sugat. Nung oras na yon, habang diniditali ko ang aking mga naranasan, ay nangangatog ako sa takot at umiiyak ako nun.
Hindi ko kasi lubos maisip na mangyayari ang bagay na yun sa akin. Mas lalo akong niyakap ni Itay. Panay ito hingi ng tawad sa akin dahil wala siya ng oras na kailangan ko siya. Pasensya na anak dahil hindi kita na ipagtanggol sa kanila. Masyado akong naging abala sa paghahanap buhay. Gusto kong mabigyan ka ng magandang buhay pero hindi na kita na alagaan at nabantayan. Patawarin mo ako anak. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Hindi ko alam pero tila ba biglang nawala ang pangamba sa puso ko noon. Simula nga ng araw na yon, ay palagi nang umuuwi si Itay ng maaga. Sabay kaming nagagabihan at nag-aagahan. Nang dahil sa nangyari ay mas naging matatag ang samahan namin ni Itay. Mabilis lamang na lumipas ang panahon. Nawala na din sa puso ko ang takot at trauma na aking nararamdaman. Lumipas ang ilang taon, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Binigyan ako ni Itay ng motor na regalo. Kulay itim. Dahil nga nasa tamang edad na ako at hindi ko na din inisip pa ang nangyari sa akin. Namuhay ako ng masaya noon. Pero ang bangungot ng kahapon, tila ba bumalik sa hinaharap? Kung iniisip niyo po kung bakit hindi sinugod ng taong bayan ang kubo sa tabi ng niyog, mali kayo doon. Nang mismong araw na ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin noon, ay sinugod ng taong bayan ang kubong yun at sinunog. Wala silang nakitang kahit na isang tao o nilalang. Pero ang sundang na pagmamay-ari ko, naroroon pa at may bakas ng dugo. Simula ng araw na yun ay wala nang nanggambalang aswang sa baryo. Hanggang isang araw. Galing ako sa bahay ng aking mga kaibigan. Nagkaroon ng konting kasiyahan. At dahil nga malayo ang bahay ko sa mga tahanan nila, dinala ko ang aking motor. Nang matapos ang kasiyahan ay agad akong nagpasya na umuwi na. Okay, sige mag-iingat ka. Gusto mo ihatid ka na namin? Tanong sa akin ni King. Huwag na pre, dala ko naman yung motor eh.